Yung mga pare, welcome back to Joshon Point, no? So, pare, nagbabalik ang tropa natin na matagal niyong hinahanap yan, si Monching, pare. So mamaya, kausapin natin siya bakit ngayon lang natin ulit siya nakasama, pre. Tsaka may mga pag-uusapan din tayo ngayon, no? Let's talk about AI, pare. Let's talk about AI, kung anong may tutulong niya sa atin. Kasi, syempre, ngayon, trending ang AI ngayon. Tingnan natin kung is it good or bad. So, tutulungan tayo ni Monching dyan. So, ano pa hinihintay nyo? Let's go! Bad boy shake ala kill ako 10 toes down. So mga pare, nandito tayo sa paborito naming tambayan, itong Starbucks sa may Bangin. So ito yung view natin, no. Lupit, 'di ba? No, nagkape na tayo, bro. So yan na yung motor ni Monching na may nakikita ko sa comment section, hinahanap na si yung 8 Asset eh. Sabi na si 8 Asset, pre, bakit ano ba nangyari sa motor mo, bro? Ano ba ay, may nakasuit na pala yan, oo. Nakasuit. Pinagandaan yung unang ride niya. Ano ba nangyari, pre? Nasira siya kasi, pero yung sira niya, hindi naman masama, hindi naman siya nasira na dahil sinalbahe. Kumbaga, part ng maintenance kasi 25,000 kilometers na rin ang natakbo na to. So, merong mga ginawa sa makina niya. Ngayon, good as brand new na ulit siya dahil sa mga ginawa nating repairs dito. Ano ginawang repairs dyan, pre? Yung piston sa makina niya, pinalitan ng bago yun. Tapos sinelyuhan, ganun. So, goods na ulit siya. So yun ang reason bakit hindi natin nakasama si 8 Asset. So 8 Asset, pare, sa Facebook. Follow niyo yan kung Bitcoin enthusiast ka, yan, matutuwa ka sa mga content niya, pare. Puro Bitcoin din yan. So speaking of Bitcoin and technology, pare, about AI, gusto ko pag-usapan to because naniniwala ako na magiging problema siya, magiging part ng buhay in a positive and a negative way, no? So ngayon pag-usapan namin ni Monching kung ano sa tingin namin yung positive and negative na pwedeng mangyari dito, no? Sa AI, pare. Pasensya na, pare. Nakakamay lang ako sa isang mic lang ang gamit namin kasi putang ina, nakalimutan ko yung bag ko, pre. Nakalimutan ko yung bag ko. Tanginang yan. Kasi pagka naka full suit ka, marami kang inaasikaso sa damit mo, yung bag mo, makakalimutan mo. Ano yan? Stand. Hindi, meron ako niyan dito. Setup ko lang to. So gusto kong pag-usapan tong AI issue na to, no? Kasi malaking posibilidad na maging part siya ng pang-araw-araw nating buhay. And para sa amin nakikita akong positive side and also mas madaming negative side, no? So pag-usapan na muna natin, pare, yung positive side. Ako muna. Sa tingin ko, ang isa sa mga positive na magko-contribute ng AI para sa akin, pare, mostly sa business side. For example, pag gusto mong i-promote yung business mo, for example sa akin sa pabango, lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pang puhunan, pero gusto mo siyang ma-market ng maganda, 'di ba? Hindi mo na kailangan maghanap or magbayad sa... Again, this is only the positive side lang muna pag-uusapan natin. Hindi mo na kailangan maghanap or magbayad ng production editor para gawin yun para sa'yo. Kasi tinry ko nga, pre. Pabango ko, pare. Inano ko sa AI, make this, make a picture of this with a sexy woman, ganyan. Ginawa niya, bro. Tapos kuwang-kuha niya yung pabango ko. Ayaw ko lang gamitin kasi syempre respeto na rin dun sa editor ko na Pero tinry ko lang kasi to the extent kung ano ba yung kaya ng AI. Isa pa, picture o gusto mo video na pinopromote yung pabango mo na kunyari may babae naglalakad. Tangina, kaya na ng AI gawin yun eh. Mostly, pare, nakikita ko, positive siya on the business side. Kung mag-start ka mag-business, kunyari, wala ka ring idea paano kung magkaka-business, try mo tanungin din yung AI kung anong patok. Sinasagot din nila, pre. Yun yung isa sa mga nakikita ko. Ikaw, pare, sa tingin mo, anong positive side? Positive side muna ng AI. Positive side kasi para kang yung paghingi ng information sa mga expert. Ayun nga, no? Oo, doktor, lahat, pre. Hindi na nga kailangan, no? Oo,
kasi dinesign siya na ganun eh. Actually ano to eh, sinabi nga ni Elon Musk eh, dinescribe niya yung hindi ito yung latest na version ng AI niya. Ang AI kasi ni Elon yung Grok sa Twitter, yun yung ginagamit ko eh. So dinescribe niya yung outdated na version pa to pero ang katumbas niya ay taong nag-PhD. Ibig sabihin pala, pagka may sakit ako, tas ayaw ko magbayad muna sa doktor, wala akong 500 pesos, wala akong 100,000 pesos. Pwede ko munang tanungin na lang muna sa AI. Pero pagdating sa ganyang bagay, kailangan marunong ka rin magtanong. Ang mangyayari doon, kung ano lang yung ilagay mo, yun ang sasagutin niya. Yun ang sasagutin niya. Kung meron kang hindi mailagay doon, so magdedepende pa rin sa'yo. So kung the more na marunong ka magtanong, the more na kaya mo i-narrow down yung tanong mo, the more na makukuha mo yung information. Ato, promise sa mga nag-aaral, imposibleng hindi kayo makakuha ng sagot doon. Imposible. Basta marunong ka magtanong makakuha. Marami na talaga. Ako nakatulungan siya sa content ko eh. Kung gusto kong pagtunoging expert yung yung content ko, itatanong ko dun sa overwhelming yung magandang kayang itulong nung AI. Pwede na nga nating pwede na makalimutan yung negative side dahil ang dami talaga. Basta ang sinasabi kong number one benefit ng AI, para ka nang may kaibigan na eksperto. Magtanong ka sa eksperto, ganun. Agree ako doon pare kasi karamihan din ng mga tao ngayon syempre tamad na lalo na yung mga less fortunate na or walang mapagtanungan sinong expert dito, anong gagawin ko sa ganito, AI na pwede. Punta naman tayo doon sa negative side ng AI. Para sa akin bro, dahil sa nakikita ko rin ngayon, isa sa mga trending din ngayon sa internet is yung AI video. Katulad nga na sabi ko kanina, kaya mo nga magpagawa doon yung pabango mo or yung product mo, t-shirt mo, kayang pabanguhin ng AI yung image kaya nang gumawa ng video para sa'yo na hindi gumagastos. Pero at the same time din, katulad ng mga nakikita ko pare, yung mga mukha ng artista, gagawa sila ng ganitong bagay pero AI nga yun. So isa yun sa nakikita kong negative side na sumikat naman yung deepfake dati nung panahon ng AI din naman yun eh. Pero kasi ngayon parang mas gumanda yung mas swabe yung resolution ng AI ngayon na parang kung hindi mo makikita yung watermark ng AI app na ginamit doon, i-assume ng karamihan na tangin to, totoo to. Diba? Kaya nga minsan sasabihin na lang sa comment section is AI yan kasi nandyan yung watermark ko. Kumbaga yun na lang yung basehan mo na AI siya. So para sa akin, nakikitaan ko siya ng delikado na side kasi pwede siyang gamitin ng kung sino lalo na yung fake news nga na tinatawag natin. Yung baka in the future mauso yung mga false accusation dahil sa AI. Ikaw bro, sa negative side meron? Kasama yan dyan kasi tayo tinanggap natin kasi nag-exist talaga yung mga videos na yung mga grainy, yung malabo yung kuhang videos. Tinanggap talaga natin yun sa social media kasi hindi naman lahat naka-iPhone Oo. Diba? Pati yung mga kuha sa mga CCTV hindi naman iPhone quality yun So umabot sa point na yung mga malalabong videos, yung grainy na videos, tinanggap natin na ay baka totoo to. Naka na sa utak yun na ganun. Kaya kung tutusin, yung ilang nakita kong AI video, yung katulad kay Jake Paul, medyo ganun nga yung quality niya Parang legit Kaya legit. CCTV. Kaya kung sa perspective ng malabong video, legit talaga. Pero ngayon, ako nakikita kong differentiator nga ngayon. Kasi pag ang AI ay ilagay mo sa HD, makahalata mo yung daliri, anim, babagsak talaga sa yun. Yung negative effect na yun, babagsak yun sa paghahasa ng critical thinking talaga. Na pagkakita mo ng video, hindi mo kaagad siyang i-judge na. So in the future pare, pagka lumaganap na yung AI, ang tanga, mas lalong magiging tanga pre. Kasi at least tayo, may idea tayo na pag mayroong mga bazaar na nangyayari. Katulad nga yung kay Jake Paul, may video ngayon si Jake Paul na sinasabi niya na apektuhan na daw yung business niya, yung family niya. Kasi sobrang HD nung video na parang kala mo siya talaga yung gumawa. Pero syempre, sa mga
may alam naman, may critical thinking ang kasabi mo. Hindi, tinake natin yun as comedy, na hindi as a fact, di ba? Na parang, tangina AI yan ganyan. Pero, paano kaya yung mga tanga na nang walang AI? I mean, yung mga tanga talaga. No? Talaga mahuhuli talaga, bro. Kasi nga marami na siyang ginagawa para sa'yo. Ang magiging problema, maging tamad ka na nga eh. Maging tamad ka na. Yun talaga, hindi mo hinasa yung critical thinking mo. Medyo kasi, hindi, bahala ka na dito. Kasi isipin mo to alam mo yung mga matatanda kung paano hindi nila magamit yung buong potential ng cellphone. Nandyan yun, ginagamit nila, pero maraming part dyan na hindi nila alam Sila ang mga common na biktima ng scam. Oo, marami akong kilala na gano'n, yung itetext ka. Padala mo ako ng pera ngayon, gano'n. So sila rin yung pwedeng maloko rin. Yun na nga, hindi, pero ayokong sabihin na yung matatanda lang. Pero ang sinasabi ko, pag hindi nyo inintindi kung paano nagwo-work tong AI na to, kung basta si gamit na lang, kung nandun lang tayo, selective lang tayo dun sa part na gusto natin yung convenience eh. So pag usapang convenience, AI tayo, ganon. Pero pagdating dun sa part ng foundation nung AI, tatamarin kang intindihin delikadong malagay tayo dun sa kahon na ngayon na yung katulad dun sa mga matatanda nga na cellphone pa lang yun paano pag yung nandun na nga AI na, patok na yung AI, tapos meron mga tao na yung hindi na nga hindi ko naman sinabi magpaka-technical na alam nyo talaga yung coding, pero kailangan nyo nga mag-gets kung paano nag-work yung AI para ma-differentiate nyo kung nagagamit na ba sa kasamaan yung AI at hindi, di ba? Pang nakikita kong negative side ng AI pare, connected to dun sa una kong example, yung about nga sa business. Malilesen na yung need para sa mga tao na yun ang trabaho, yung mag-edit at magkumuha ng picture, no? So yun ang para sa akin nakikita kong downside noon, kasi syempre, ano bang pipiliin ng isang taong alam yung AI? Yung convenient at mapapamura siya. At wala na siyang hindi niya na kailangan makipag-communicate sa isang artist. Di ba? Convenient yun eh. So, at business nga, syempre business-wise, less ka na ng labas ng pera, less time consuming. So, AI ang nagpapaprovide nun. Ngayon, ang downside nga nun, although alam na natin, iba pa rin yung may touch ng human touch, di ba? Kasi may art, may feelings. Kasi sa art talagang kailangan ng feelings yan eh. Kailangan pa rin ng tao talaga. So, madami ngayon ang baka maapektuhan ng ganun dahil nga lately lang din, di ba? Lately, siguro mga 5 years ago, nag-boom din yung business na yan, yung editing, di ba? Yung photo making, photo editing, video editing, nag-boom yan. Ang daming kumuha ng mga course na ganyan. Kasi nag-boom talaga siya. And now, since AI is pausbong na rin siya, nalulungkot lang ako na baka dumating yung time na masayang yung effort ng iba na nandun sa work na yun. Alam mo yun? AI is change eh. Diba? AI is part of the change na every time na may change, meron ka talaga maaapakan talaga na something na hindi natin mapipigilan. Nakakalungkot lang, pero at the same time, this is change. Katulad na nga lang ng isa sa mga changes pare na hindi na nakaahon, yung Kodak. Di ba? Kodak, isa yun sa mga best example. Isang sikat na camera dahil sa cellphone, hindi sila nakasabay, nawala. Nokia. Di ba? Yung phone na touchscreen, hindi sila nakasabay, nawala. So, anong masasabi mo doon pare sa in terms of change? Kailangan mo yakapin yung change eh. Ganun talaga eh. So, kaya nga continuous lang yung process ng lahat eh. Hanggat buhay ka, tuloy-tuloy lang, tira lang ng tira. Rejection, failure, darating talaga siya. Hindi mo masasabi kung kailan dadating yun eh. Kaya hindi ko binabanggit yung sabay sa change kanina. Pero kasi, up to what degree? Up to what degree ka sasabay sa change? Kasi, kung alimbawa, kung gagamitin hindi ko alam kung iba naman yung pinupunto mo kanina dun sa Nokia at Kodak eh. Pero ako naman, ang madadagdag ko dun sa Nokia at Kodak,
Napaka-successful na ano nun eh. Successful sila. Nakuha nila yung success nila. Tapos oo, di ba? Nag-number 1 sila, nag-pick sila. Tapos nagkaroon ng pagbabago, nawala sila sa business. Masasabi ko naman na okay lang yung mga taong yun. Dapat okay lang sila. Kung makikita ko yun na putya, lulugo-lugo at lungkot, ulul ka. Puta, ang dami mo nga naranasan na hindi ko naranasan eh. 'Di ba? So, ibig ko nga sabihin, wala yan yung mga bagay na ano eh. Diyos lang ang nakakaalam eh. Kaya ako Swerte na rin kasama. Oo, kaya wala akong, kaya yan yung kino-consider ko, kaya sabi ko, yakapin mo yung change, pero wag ka mag-expect ng result kung ano mangyayari. Oh, kaya nga masculinity yung tinuturo niya eh. Kasi, yakapin mo yung change, walang magga-guarantee sa'yo kung saan ka dadalhin ng change na yon. Pero dahil masculine ka, yun ang mag-aangat sa'yo kung ano man ang mangyayari. Critical thinking, importante. So yun pare, no? Para sa akin, hindi naman niya change is constant. Pero dahil lalaki nga tayo, at lagi natin tinuturo is be flexible, adjust. But at the same time, syempre, don't expect too much, di ba? Kung yan, nandyan yung AI pare, para turuan tayo ng something na lesson, kung, di ba? May something dyan, para may something na lesson dyan, na ikaw, kung naghahanap ka ng pera, gamitin mo. Kung hindi naman, well, you can look for something else. But so yun lang, no, para meron lang tayong pag-isipan, no. Magandang topic din. So leave a comment down below pare. What do you think about AI? Ginagamit niyo na ba siya ngayon sa everyday life niyo? How? Leave a comment down below para magbigay din ng idea sa mga nanonood sa atin dyan and sa mga tropa natin. No, maraming salamat sa panonood pare. This is Josh on Point. This is 8 Asset. Don't forget to subscribe. Hintayin niyo ako sa Andy Support Social Club. Joke lang. Ayan, hintayin niyo yan. Nilalakad ko na yan si 8 Asset. So, 8 Asset para sa Facebook, YouTube. Subscribe kayo dyan. If you're into Bitcoin, gusto nyo magka-idea sa Bitcoin, alam niya yung bagay na yan. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom.